Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay tungkol sa binatang si Lindon na nakatira sa isang baryong matagal nang nabubuhay sa takot dahil sa isang aswang. Sa hindi inaasahang pangyayari, isa si Lindon na naging biktima ng aswang. Inakala niyang katapusan niya na, ngunit iniligtas siya ng matandang si Mang Fabian. Sa tulong ni Mang Fabian, ay natuto si Lindon na gamitin ang latigong gawa sa buto ng ahas. Magagawa kayang tuldukan ni Lindon ang impyernong bumabalot sa kanilang baryo gamit ang bago niyang kaalaman? At anong katotohanan ang wawasak sa kanyang puso? Magiging dahilan ba ang katotohanan na ito para umatras siya sa kanyang misyon? Ngunit bago po ang lahat, huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kapapalagan. Umpisahan na po natin ang kwento. May kaba sa mga mata ang binatang si Lindon habang hinihintay niya sa tabing ilog ng umagang yun si Amor. Ipinarating ni Amor sa matalik niyang kaibigan ni si Manolo na nais siya nitong makausap sa lugar na yun. Si Amor ay ang dalagang halos 1 taon na niyang nililigawan. Ngunit sa kasamang palad, nililigawan din ito ng mayamang lalaki sa lugar nila na si Donato. Kahit wala sa kalingkingan ni Donato dahil mahirap lang si Lindon, ay itinuloy pa rin niya ang pangliligaw kay Amor. Naging masigasig siya sa pagpapakita kay Amor na malinis ang kanyang intensyon. Napatayo si Lindon sa pagkakaupo sa malaking bato sa tabi ng ilog nang dumating si Amor. May kinakabahang ngiti na sumilay sa kanyang labi. Ang hinala niya ay sasabihin na ni Amor sa araw na yon ang desisyon nito ukol sa ginagawa niyang panliligaw. Magandang umaga, Amor. Ang sabi sa akin ni Manolo ay gusto mo raw makipagkita sa akin. Kinakabahan tuloy ako sa sasabihin mo eh. Mabutit na sabi sa'yo ni Manolo. Kahit ako, kinakabahan din sa sasabihin ko sa'yo, Lindon. Teka, tungkol ba sana sasabihin mo? Sa panliligaw ko ba sa'yo? Ayoko na magpaligoy-ligoy pa, Lindon. Gusto ko na tumigil ka na sa panliligaw sa akin. Sandaling hindi nakapagsalita si Lindon. Pinroseso pa ng utak niya ang sinabi ni Amor. Maya-maya ay alanganin siyang ngumiti. Pinapatigil mo na ako? Dahil ba sinasagot mo na ako? Hindi, Lindon. Patawarin mo ako kasi kagabi sinagot ko na si Donato. Magkasintahan na kaming dalawa. Kaya wala na dahilan para ituloy mo pa ang panliligaw mo sa akin, Lindon. Napakabuti mong tao. At pasensya na kung hindi ko kayang suklian ng pagmamahal mo. Pero sigurado ako, Lindon, na makakatagpo ka ng tamang babae na kayang suklian ang nararamdaman mo. Ganun ba? Naiintindihan ko, Amor. Maraming salamat sa pagbibigay mo sa akin ng pagkakataon na maipakita at maiparamdam sa iyo ang aking pagmamahal. Masaya ako para sa inyo ni Donato. Alam ko na mas mapapabuti ka sa kanya at mabuti rin siyang lalaki. O paano, Amor? Aalis na ako. May gagawin pa kasi ako sa bahay. Ayaw nang pahabain pa ni Lindon ang pag-uusap nilang yun ni Amor dahil ayaw niyang saktan palalo ang sarili niya. Ang totoo ay hindi siya masaya para kina Amor at Donato. Masakit na hindi siya ang pinili ni Amor, ngunit
kailangan niya yung tanggapin. Kinagabihan, matapos maghapunan, ay inaya ni Lyndon ang kaibigan niyang si Manolo sa isang video okay bar sa bayan. Si Manolo ay matagal niya ng kaibigan. Dayo lang ito noon sa baryo nila. At dahil sa wala itong matitirahan doon, ay pinatuloy niya ito sa kanyang bahay. Mag-isa na lang sa buhay si Lyndon, kaya wala siyang naging problema. Buwan-buwan ay nagbabayad si Manolo sa kanya. Pareha silang nagtatrabaho sa taniman ng mangga at langka ni Donato. Pagpasok ng dalawa sa video okay bar, ay umupo sila sa isang sulok. Umorder sila ng beer at pulutan. Hindi nagtagal ay sinimulan na nila ang inuman. Aba, bakit nga pala tayo nag-iinom ngayon, pare? May sineselebrate ka ba? Teka. Nako, sinagot ka na ba ni Amor? Hindi ba nag-usap kayo kaninang umaga? Sabi ko na nga ikaw ang sasagutin ni Amor at hindi si Donato. Alam ko kasi na si Amor ang klase ng babaeng hindi tumitingin sa estado sa buhay ng isang lalaki. Mali ka, Manolo. Hindi ako sinagot ni Amor. Nakipag-usap siya sa akin kanina para sabihin na sinagot na niya si Donato. Binasted niya ako. Ano ka mo? Totoo ba yan? Matapos ng lahat ng effort mo, ay hindi ka niya sasagutin? Gusto mo ba kausapin ko si Amor? Hindi naman pwedeng mauwi sa wala ang lahat ng hirap mo sa panliligaw mo sa kanya. Hindi ka na nga nakakabili ng bagong brief kahit bacon na mga brief mo kasi nagtitipid ka para maibili lang siya ng kung ano-ano. Wag na, hindi mo na siya kailangan kausapin, Manolo. Desisyon niya yun at wala na tayong magagawa. Kailangan ko na lang tanggapin na hindi ako nanalo sa puso ni Amor. Grabe, ako nasasaktan para sa'yo. Nakita ko kasi ang effort mo Ay, nako talaga. Kaya pala bigla kang nag-aya ng mag-inom dahil doon. Akala ko pa naman celebration to. Pabihira talaga buhay to. Gusto ko lang makalimot kahit sandali lang. Kawawa ka naman, pare. Pero wag ka mag-alala. Umorder ka lang ng lahat ng gusto mo ngayong gabi. Basta, ikaw magbabayad. Oh, akala ko naman ikaw ang magbabayad. Medyo natutuwa na nga ako Kung makapagsabi ka ng umorder ako ng lahat ng gusto ko, pabihira ka, oo. Tapos ako pala pagbabayarin mo rin. Wala pa akong sasahurin Tsaka, panayang bali ko kay Donato, di ba? Natatawang napailing na lamang si Lyndon. Nilagok niya ang bote na naglalaman ng beer. Nagpatuloy ang pag-uusap nila ni Manolo. Inilabas niya sa kanyang kaibigan ang lahat ng sama ng loob niya. Kahit papano ay nagpasalamat si Lyndon na may kaibigan siyang kagaya ni Manolo. Mahihirapan kasi siya kung wala siyang mapaglalabasan ng sama ng loob niya. Sa kabila ng hangover, ay nagawa pa ring pumasok ni Lyndon at Manolo sa kanilang trabaho ng sumunod na araw. Itinuon ni Lyndon ang atensyon niya sa trabaho. Iniwasan niyang magpaapekto sa sakit sa puso na kanyang nararamdaman dahil baka hindi siya makapagtrabaho ng maayos. Pagdating ng oras ng pahinga, ay tumambay sila ni Manolo sa ilalim ng puno ng mangga para kumain ng baon nilang tanghalian. Matapos nilang kumain, ay lumapit sa kanila si Donato. Matangkad na lalaki si Donato at matipuno ang pangangatawan. Wala na itong pamilya at sa pagkakatanda ni Lyndon ay bigla na lamang dumating sa baryo nila si Donato. Bumili ito ng lupa roon at nagtayo ng taniman ng mangga at langka. Malaki ang naitulong nun sa ilang tao sa baryo dahil marami sa kanila ang nagkaroon ng trabaho. Lyndon, maaari ba kita makausap? Tungkol saan, sir? Hindi muna nagsalita si Donato at tumingin ito kay Manolo. Agad namang nakuha ni Manolo ang ibig sabihin ng tingin na yun.
O sige pare, magbabanyo na muna ako ha. Mag-usap lang kayo dyan ni Sir Donato. Nang umalis si Manolo, ay tumayo si Lindon. May hinala siya na ang pag-uusapan nila ni Donato ay ang tungkol kay Amor. Ano ho pala ang pag-uusapan natin, Sir Donato? Nasabi na siguro sa ni Amor ang tungkol sa aming dalawa. Meron sana akong ipapakiusap sa iyo, Lindon. Alam ko na magkaibigan kayo ni Amor bago mo siya niligawan. Ang gusto ko sana ay iwasan mo muna siya dahil sa kasintahan ko na siya. Alam mo na siguro ang ibig ko sabihin. Naiintindihan ko, sir. Huwag ho kayong mag-alala. Hindi niyo ako magiging problema. Maluwag po sa dibdib ko na tinanggap ko ang desisyon ni Amor. At yan naman talaga ang ginagawa ko. Iniiwasan ko na po si Amor bilang respeto sa relasyon po ninyong dalawa. Mabuti naman kung ganon. Aasahan ko yan, Lindon. Inilahad ni Donato ang isa nitong kamay. Walang pag-aalinlangan naman na inabot yon ni Lindon at nakipagkamay siya rito. Matapos yun, ay umalis na si Donato at bumalik na si Manolo. O ano pare? Tungkol kay Amor ang sinabi sa ni Sir Donato, no? Tama ka. Ang sabi niya ay baka pwedeng lumayo muna ako kay Amor. Kasi magkasintahan na raw sila. Ha? Sinabi niya yun? Bakit kanya palalayuin kay Amor? Matagal na kayo magkaibigan. Pero pare, siguro nga tama lang yun. Mas okay na umiwas na muna ako kay Amor. Kasi masasaktan lang ako kung patuloy ako makikipagkaibigan sa kanya. Saka ko na siya kakausapin kapag nawala ng nararamdaman ko sa kanya. Ikaw ang bahala, pare. Ang sinabi ko opinyon ko lang naman. Pero sa pagkakakilala ko sa'yo, matagal mawala ang feelings mo sa isang babae. Kaya panigurado, matatagalan ka pang makamove on kay Amor. Wala na akong magagawa sa bagay na yan. Itutuon ko na lamang ang aking pansin sa ibang bagay, gaya nitong trabaho natin. Yan, tama yan pare. Suportado kita dyan. Tinapik ni Manolo ang balikat ni Lindon at ngumiti siya rito. Tumingin sa malayo si Lindon at inisip niya ang mga maaaring mangyari sa kanya sa mga susunod na araw. Ipinagdasal niya sa Diyos na sana ay gabayan siya at patatagin pa ang kanyang kalooban. Ngunit hindi lang ang pagkabigo sa pag-ibig ang bumabagabag kay Lindon, kundi ang patuloy na banta ng kamatayan na tila laging nakaamba sa bawat paglubog ng araw. Sa bawat gabi ay hindi siya makatulog ng mahimbing dahil sa banta ng isang aswang na ilang taon nang nananalasa sa kanilang maliit na baryo. Sa loob ng maraming taon ay ilang tao na ang natatagpo ang wala ng buhay. Madalas ay wakwak ang tiyan at halos wala ng dugo. Matagal nang nawala ang sigla ng baryo ni Lindon tuwing sumasapit ang gabi. Kaya naman, si Lindon ay naipit sa dalawang bangungot, ang sakit ng pagkatalo sa pag-ibig at ang takot na baka isang gabi ay maaaring siya na ang sunod na biktima ng kinatatakutang aswang. Isang gabi, matapos ang hapunan, ay nagpaalam kay Lindon si Manolo. Pare, pupuntahan ko lang sa kabilang baryo yung kaibigan ko ha. Birthday niya kasi. Nag-aya na mag-iinom kami. Bakit hindi pa kayo kaninang umaga nag-inuman? Alam mo naman delikado dito sa atin kapag gabi. Mamaya, makasalubong mo pa yung aswang . Huwag ka mag-alala sa akin pare. Palagi kong dala ang balisong ko. Ipinagmamalaki na ipinakita ni Manolo kay Lindon ang balisong nito. Sa tingin mo ba, may laban yan sa aswang? Sa dami na ng napatay nun, paniguradong napakadali lang para dun na labanan ka kahit may balisong ka, Chong. Ang negatibo mo naman mag-isip, pare. Saka, hindi to ang unang beses na lumabas ako ng gabi. Kahit ilang beses hindi ko nakita yung aswang na yun . Pakiramdam ko nga, hindi totoo yun .
Anong hindi totoong sinasabi mo? Ang dami-dami na nga naging biktima nun di ba? Nung isang gabi kamuntikan nang mamatay si Mang Cardo dahil nakasalubong niya yung aswang. Mabuti na lang at nakatakbo siya at pinapasok siya ni Kapitan sa bahay nila. Kung hindi, paniguradong dadagdag si Mang Cardo sa biktima ng aswang dito sa baryo natin. Alam ko na yan. O sige na, kailangan ko lang umalis at baka ako na lang ang hinihintay ng kaibigan ko Basta, kapag sobrang late na, doon na lang ako makikitulog sa kanila tapos bukas ng umaga na lang ako uuwi. Okay? Kung doon ka matutulog, agahan mo ang uwi mo at may trabaho pa tayo bukas. Oo na pare. Para ka namang nanay ko kung magpaalala Biglang natigilan si Manolo at bumakas sa mukha nito ang lungkot. Alam ni Lindon ang dahilan ng pagbabago ng emosyon ng kanyang kaibigan. Yun ay dahil sa ipinamigay ito ng sarili nitong ina nung bata pa ito. Hindi na nagsalita si Manolo at lumabas na ito ng bahay nila habang si Lindon ay inihatid ng tanaw ang kanyang kaibigan. Saka lang niya isinarado ang pinto nang mawala na sa kanyang paningin si Manolo. Hindi magawang makatulog ni Lindon ng gabing yun. Nais na sana niyang matulog dahil may trabaho pa siya kinabukasan, pero sadyang mailap ang antok sa kanya. Bumangon siya at lumabas ng bahay upang magpahangin. Ilang minuto na lang at 12:00 na ng hating gabi. Tahimik ang paligid, kaya nang may narinig siyang pagsigaw ng isang babae sa hindi kalayuan, ay dinig na dinig niya yon. Tulong! Tulungan niyo ako! Saklolo! Teka, si Amor yun Ang unang pumasok sa isip ni Lindon ay baka inaatake ng aswang si Amor. Bumalik siya sa loob ng bahay at kinuha ang matalas niyang itak. Tumakbo siya papunta sa pinanggagalingan ng sigaw. Hindi nga siya nagkamali dahil nakasalubong niya si Amor na tumatakbo at takot na takot. Napayakap si Amor kay Lindon na para bang naramdaman itong ligtas na ito nang makita siya. Lindon, salamat sa Diyos at nakita kita. Tulungan mo ako. Bakit? Ano ba nangyayari? Hinahabol ako ng aswang. Ha? Nasaan ang aswang? Hindi ko alam. Kanina'y nasa likod ko lang siya. Tulungan mo ako, Lindon. Magsasalita pa sana si Lindon, ngunit isang mababang pag-ungol ang narinig nila sa kung saan. Paglingon nila sa kaliwa ay nagimbal sila nang makita nila ang aswang. Matangkad yun at may malaking katawan. Meron yung makapal na balahibo, mapupulang mga mata at matutulis na mga ngipin at kuko. Naglalawa yun na parabang gutom na gutom. Iniharang ni Lindon ang sarili niya kay Amor. Humigpit ang paghawak niya sa itak. Yun ang unang beses na nakaharap niya ang aswang, kaya matindi ang takot at kilabot na kanyang naramdaman. Umalis ka rito! Kung inaakala mo matatakot ako sa'yo ay nagkakamali ka! Hindi ka sasantuin ng itak ko! Galit na umangil ang aswang. Humakbang ito ng isa, pero hindi natinag si Lindon sa kanyang kinatatayuan. Lindon, siya yung aswang na sinasabi ko sa'yo na humahabol sa akin. Huwag kang mag-alala, Amor. Hindi ko hahayaan na may mangyaring masama sa'yo. Hoy, aswang! Hindi mo ba ako narinig? Ang sabi ko, umalis ka na! O gusto mo pa akong subukan? Iwinasiwas ni Lindon sa hangin ang kanyang matalas na itak. Ipinakita niya sa aswang na hindi siya natatakot kahit ang totoo ay natatakot na siya rito. Alam niya kung gaano nakarami ang napatay ng aswang at kung mamalasin siya ay mapapabilang siya sa mga buhay na kinuha nito. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay umatras ang aswang. Marahan itong humakbang patalikod habang hindi nito inaalis ang tingin kay Lindon. Unti-unting nawala ang aswang hanggang sa tuluyang yung nilamon ng kadiliman.
Humarap si Lindon kay Amor na nanginginig sa takot. Hinawakan niya ang magkabilaan nitong balikat. Amor, ligtas ka na. Wala na siya. Wala na yung aswang na humahabol sa'yo. Sigurado ka bang hindi na siya babalik, Lindon? Sa palagay ko naman hindi na. Mukhang natakot siya sa itak ko eh. Maraming salamat, Lindon. Kung hindi dahil sa'yo, ay baka kung ano nang nangyari sa akin. Wala yon. Wala nga naman. Pero ano ba kasing ginagawa mo? At nasa labas ka ng ganitong oras? Alam mo namang delikado na dito sa baryo natin kapag ganitong oras na, di ba? Nagising kasi ako. Nawala sa tabi ko si Donato. Nag-alala ako sa kanya kaya lumabas ako para hanapin siya. Hindi ko naman akalain na makakasalubong ko sa daan yung aswang. Napatda si Lindon sa sinabi sa kanya ni Amor. Hindi siya tanga para hindi makuha ang sinabi ni Amor. Ang ibig mong sabihin magkasama na kayo ni Donato sa iisang bahay? Ganun na nga, Lindon. Doon na ako nakatira sa bahay niya. Gusto niya kasi na magkasama kami para nababantayan niya ako. Grabe. Ang bilis naman. Hindi ko akalain na magsasama na kagad kayo sa iisang bubong. Kahit halos 4 na buwan pa lang ang relasyon nyo. Ang totoo niyan, Lindon. 2 buwan na akong buntis. Pagkapanganak ko, ay magpapakasal na kami. Ngumiti si Lindon sa kabila ng kirot na nararamdaman niya sa kanyang puso. Masakit pa rin kasi para sa kanya na hindi siya ang pinili ni Amor. Nasa proseso pa rin siya ng pagtanggap na hindi siya ang mahal ni Amor, kundi si Donato. Masaya ako para sa inyo ni Donato. Sigurado ako na magiging mabuting magulang kayo sa magiging mga anak nyo. Maraming salamat sa iyo, Lindon. Oo nga pala. Iatid na kita sa bahay ni Donato para makasiguro ko na ligtas ka makakauwi. Pero si Donato, kailangan ko pa siyang hanapin. Baka kung ano na nangyari sa kanya. Nag-aalala ako sa kanya kanina pa. Hindi magandang ideya kung hahanapin natin siya ngayong gabi. Baka makainkwentro ulit natin yung aswang na yun. Umuwi ka na muna at bukas na lang natin siya hahanapin. Magpapatulong tayo kay Kapitan kung kinakailangan. O baka naman nandun na siya ngayon sa inyo, di ba? Sa tingin ko nga tama ka. Sana nga nasa bahay na si Donato ngayon. O tara na, iatid na kita. Marang tumango si Amor. Hindi na iwasan ni Lindon na makaramdam ng inggit kay Donato. Nakita niya kasi kung gaano ito kamahal ni Amor dahil sa pag-aalalang ipinapakita dito ni Amor. Inisip niya na kung siya sana si Donato, ay siya na marahil ang pinakamasayang lalaki sa buong mundo. Nagsimulang maglakad sina Lindon at Amor papunta sa bahay ni Donato. Nakikiramdam si Lindon sa kanilang paligid sapagkat hindi siya sigurado kung muling aatake ang aswang sa kanila. Sa awa ng Diyos ay ligtas silang nakarating sa bahay ni Donato. Ang bahay na yon ang pinakamalaki at pinakamagandang bahay sa baryo nila. Isa yung patunay ng pagiging mayaman ni Donato. Nasa harapan na sila ng pinto nang bigla yung bumukas. Nagulat sila nang makita si Donato. Napakunot ang noo ni Donato nang makita si Lindon. Agad nitong hinawakan ang kamay ni Amor at hinila ito palapit. Bakit magkasama kayong dalawa? Anong ginawa nyo? Donato, iniligtas ako ni Lindon sa aswang. Kung di dahil sa kanya, ay baka wala na ako ngayon. At ano namang ginagawa mo sa labas ng ganitong oras? Huwag mong sabihin na nakipagkita ka kay Lindon nang hindi ko alam. Hindi, Donato. Nagising kasi ako kanina na wala ka sa tabi ko, kaya lumabas ako para hanapin ka. Tapos, yun nga, nakasalubong ko yung aswang at nakita ko ni Lindon. Iniligtas niya ako sa aswang.
Totoo po ang sinabi ni Amor sa inyo, Sir Donato. Nag-alala kasi siya sa inyo, kaya lumabas siya para hanapin ka. Sige na, makakauwi ka na, Lindon. Kung totoo na iniligtas mo si Amor, maraming salamat. Maraming salamat ulit, Lindon, ha? Nakangiting tumango si Lindon at umalis na siya sa lugar na yon. Alam niya na nagduda si Donato sa kanila ni Amor at naawa siya kay Amor dahil mas inuna pa ni Donato ang pagdududa kesa sa hindi magandang nangyari sa nobya nito. Malapit na si Lindon sa bahay nang biglang may humawak sa kanyang balikat mula sa likuran niya. Nagulat si Lindon. Mabilis siyang humarap at muntik niya ng tagain sa leeg ang nasa likuran niya. Mabuti na lang at nakita niya na si Manolo yon. Pambira ka, pare! Ano ba? Ako to! Huwag mo naman akong patayin! Langya ka? Akala ko kasi aswang ka eh. Aswang? Sa gwapo kong to? Napagkabalan mo kong aswang? Pambihira! Pasensya na. Paano? Nakaharap ko kasi yung aswang kanina eh. Ano ka mo? Totoo ba yung sinabi mo? Nakaharap mo talaga yung aswang? Oo, pare. Pero sa bahay na tayo mag-usap. Mas ligtas doon kesa dito sa labas. Magkasamang naglakad na ang magkaibigan hanggang sa makarating sila sa kanilang bahay. Isinarado at ikinandado ni Lindon ang pinto bago siya umupo sa isang mahabang upuan sa sala. Bakas ang pagod sa kanyang muka. Si Manolo naman ay kumuha ng tubig sa kusina at inabot kay Lindon. Oh, uminom ka na muna at namumutla ka eh. Salamat pare. Matapos ubusin ni Lindon ang isang baso ng tubig, ay sa kanya ikinuwento kay Manolo ang lahat ng nangyari. Maging ang pagdududa ni Donato ay ikinuwento niya rin. Dahil sa kwento mo na yan, naniniwala na talaga ako na merong aswang dito sa baryo natin. Pero ang hindi ako makapaniwala ay mas inuna pa ni Sir Donato ang magduda kaysa mag-alala kay Amor. Parehas tayo na naisip pare. Grabe, naawa nga ako kay Amor kasi naramdaman ko na parang walang pakialam si Donato sa kanya. Wala naman tayong magagawa kasi siya ang pinili ni Amor eh. Sabagay, tama ka. Pero maiba ako Manolo. Bakit palang bilis mong umuwi? Akala ko ba doon ka matutulog? Wala eh. Natapos kagad yung inuman namin eh. Kaya kung mapapansin mo, hindi ako lasing. Paano kasi? Iisang bote ng alak yung binili ng may birthday. Nung naubos na, gusto niya na mag-ambagan kami ng mga bisita niya para bumili ng alak. Siyang may birthday tapos kami ang sasagot sa alak. Aba, mali naman yun. Kaya umuwi na lang ako. Ang kunat mo talaga. Hindi yung pa pinagbigyan. Sumahod naman tayo kahapon, di ba? Kahit na may pera ako, hindi ako mag-aambag sa pang-alak niya, no? Ang lakas ng loob niyang mag-aya ng inuman tapos isang bote lang palang kaya niya. Bagyang natawa si Lindon sa sinabi ni Manolo. Hindi nagtagal ay nagpaalam na siya kay Manolo na matutulog na siya. Pumasok na siya sa kanyang kwarto at nang nakahiga na siya ay patuloy pa rin niyang iniisip ang nangyari. Hanggang sa sandaling yun ay hindi pa rin siya makapaniwala na nakaharap na niya ang aswang at nakita niya yun ng malapitan. Kahit pumikit siya ay hindi pa rin nawala sa isip niya ang nakakatakot na itsura ng aswang. Mabilis na lumipas ang mga araw at buwan. Patuloy na namuhay sa takot ang mga tao sa baryo ni Lindon dahil sa pag-atake ng aswang. Kahit isa sa kanila ay walang naglalakas ng loob na tugisin ito. Kahit ang kanilang kapitan at ang mga tanod ay takot na magronda sa gabi. Sanay na sila na walang inaasahan para sa kanilang proteksyon, kundi ang kanilang sarili lamang. Simula nang iligtas ni Lindon si Amor sa aswang, ay hindi na sila muling nagkaroon ng pagkakataon na magkausap. Nagkaroon siya ng hinala
na pinagbawalan na ito ni Donato na makipag-usap sa kanya. May mga pagkakataon na isinasama ni Donato si Amor sa taniman at doon niya napansin na lumalaki na ang tiyan nito. Dahil sa buntis na si Amor at ikakasal na ito kay Donato, ay mas lalong pinilit ni Lindon na alisin na ang nararamdaman niya kay Amor. Isiniksik niya sa kanyang sarili na wala na talagang pag-asa na maging sila sa huli at palagi na lang niyang ipinagdadasal ang kaligayahan ng babaeng kanyang iniibig. Isang umaga, habang abala sa pagtatrabaho sa taniman, ay lumapit si Manolo kay Lindon. Bagya siya nitong si Nico, kaya napatingin siya sa kanyang kaibigan. Hoy, ano ka ba? Hindi to ang oras ng kwentuhan, no? Alam ko kaya ka nandito, kasi makikipagkwentuhan ka na naman sa akin. Wala naman tayong masyadong ginagawa, ikaw naman. Pero tignan mo sina Amor at Donato. Ang laki na ng tiyan ni Amor, no? Siguro, malapit ng mga anak yan. Hayaan mo na sila, Manolo. Bakit parang hindi ka masaya? Akala ko Ben, sabi mo sa akin magiging masaya ka na lang para kay Amor. Oo nga, pero hindi naman ganun kadaling tanggapin ng lahat. Sa bagay, mahirap talaga kasi alam ko kung gaano mo kamahal si Amor. Tumahimik na si Lindon at mabilis niyang tinignan sina Amor at Donato na nakaupo sa mahabang upuang kawayan sa ilalim ng isang puno. Masayang nagkekwentuhan ng dalawa at bakas sa mukha ni Amor ang saya habang hinahaplos ang tiyan. Hindi sinasadyang napatingin si Amor kay Lindon. Pakiramdam ni Lindon ay tumalon ng puso niya. Nang matipid na ngumiti sa kanya si Amor, iniwas niya ang tingin sa babae at nagkunwaring abala sa kanyang ginagawa. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Lindon, ay nagising siya sa sigawan ng mga tao sa labas. May mga sumisigaw na naroon na naman daw ang aswang, kaya agad siyang bumangon at lumabas ng kanyang kwarto. Sumilip siya sa pinto at nasilayan niya ang mga taong nagkakagulo, ngunit hindi niya makita ang aswang. Ngunit sa kilos at reaksyon ng mga tao, alam ni Lindon na naroon ang aswang. Kinabahan si Lindon dahil may posibilidad na pasukin ng aswang ang bahay ng kahit na sino sa kanila at hindi ligtas ang bahay nila sa pag-atake nito. Kinuha niya ang itak sa kusina at kinatok ang kwarto ni Manolo. Manolo! Manolo, gumising ka dyan! Manolo! Sumasalakay na naman ang aswang! Gumising ka! Ilang ulit na kumatok si Lindon. Paulit-ulit niyang tinawag ang pangalan ni Manolo, ngunit walang sumagot sa kanya. Pambihira! Ito talaga si Manolo! Parang mantika kung matulog! Naging mas malakas ang sigawan ng mga tao at sa pagkakataon na yon ay narinig niya ang pangalan ni Amor. Dahil doon ay tuluyan na siyang lumabas at kinakabahang lumapit siya sa mga taong nagkukumpulan. Isang matandang lalaki ang tinanong niya sa nangyayari. Manong, ano po nangyayari? Nasaan po ang aswang? Si Amor, yung nobya ni Donato, tinangay siya ng aswang. Ano? Saan po siya dinala ng aswang? Itinuro ng matandang lalaki ang magubat na bahagi ng kanilang baryo. Anito ay kinakaladkad ng aswang si Amor. Sinabi rin ito na dahil buntis si Amor ay naging mainit ito sa mata ng aswang. Walang ibang nasa isip si Lindon ng mga sandaling yon, kundi ang iligtas si Amor. Hindi siya papayag na maging biktima ito ng aswang, lalo na ang anak na dinadala nito. Sa kabila ng takot, ay sinuong ni Lindon ang makapal na kagubatan. Hahanapin niya roon si Amor at ang aswang. Diyos ko, sana hindi pa huli ang lahat. Huwag niyo pong hayaan na mapahamak si Amor at ang anak niya. Nagpatuloy si Lindon sa paghahanap. Hindi niya na alintana
ang pagtusok ng mga matutulis na bato sa kanyang talampakan. Sa pagmamadali niya kasi kanina ay hindi niya na naisip na magsuot ng tsinelas. Hanggang sa narinig niya ang kalunos-lunos na pagsigaw ni Amor. Paglingon niya sa kanan ay doon niya nakita si Amor na mabilis na tumatakbo habang sapo ang may kalakihan nitong tiyan. Sinalubong ni Lindon si Amor. Agad niyang napansin ang malalim na sugat nito sa braso. Dumudugo yun at mukhang mula sa kalmot ng aswang. Lindon! Lindon, tulungan mo ako! Yung aswang! Gusto niya akong patayin! Tara na! Umalis na tayo rito bago pa niya tayo maabutan. Teka! May kailangan kang malaman, Lindon. Yung aswang! Gusto niya akong patayin. Kasi nalaman ko ang sikreto niya. Kilala ko na kung sino ang aswang, Lindon. Kilala ko siya. Sino, Amor? Sino ang aswang? Ngunit bago pa makapagsalita si Amor, ay biglang lumitaw ang aswang sa likod nito. Hinablot ng aswang si Amor sa magkabilaang balikat at hinila ito palayo kay Lindon. Sa lakas ng aswang ay madali nitong nailayo si Amor, habang si Lindon ay nanlaki ang mga mata sa gulat dahil sa bilis ng pangyayari. Nang may masmasan, ay hinabol ni Lindon ang aswang. Sinundan nito ang madilim na bahagi ng kagubatan kung saan ito naglaho kasama si Amor. Hanggang sa isang kalunos-lunos na pagsigaw mula kay Amor ang bumasag sa katahimikan ng gubat. Nahinto sa pagtakbo si Lindon nang makita niya si Amor na butas ang dibdib habang kinakain ng aswang ang puso nito. Pakiramdam niya ay nawala siya sa sarili at napuno ng galit ang kanyang buong pagkatao. Walang hiya ka! Papatayin kitang aswang ka! Walang pagdadalawang isip na sinugod ni Lindon ng aswang gamit ang itak. Tumayo ang aswang para salubungin siya. Inindayan niya ito ng isang malakas na saksak sa tiyan, pero mabilis itong nakaiwas. Tinadyakan siya ng aswang sa dibdib. Bumulagta siya sa damuhan at agad na nawalan ng hangin sa katawan. Pinilit niyang tumayo at muling umatake. Ngunit hinarang ng aswang ang kanyang braso at sinunggaban siya sa balikat. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Lindon nang maramdaman niya ang matatalim na ngipin ng aswang na bumaon sa kanyang laman. Pilit niyang itinulak ang aswang gamit ang natitirang lakas. Kinalmot siya ng aswang sa dibdib. Binuhat siya nito at itinapon sa lupa. Naramdaman niya ang pagkirot ng kanyang tagiliran na tila nabalian siya ng tadyang. Puno ng dugo ang kanyang katawan at nanlalabo na ang kanyang paningin. Nang sandaling yun, napagtanto ni Lindon na wala siyang laban sa aswang. Kung hindi siya tatakas, ay matutulad siya kay Amor. Kaya nang makita niyang palapit ang aswang, ay agad siyang tumalikod at tumakbo. Pikit matang tinahak niya ang madilim na kagubatan habang naririnig niya ang malakas na yabag ng aswang sa kanyang likod. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, ay nahulog si Lindon sa pababang lupa. Nawalan siya ng balanse at nagpagulong-gulong siya paibaba. Nang tumama ang ulo niya sa isang malaking bato, ay doon na siya tuluyang nilamon ng kadiliman at wala na siyang natandaan pa sa mga sumunod na pangyayari. Ang buong akala ni Lindon ay katapusan niya na, kaya laking gulat niya nang muli siyang magising sa loob ng isang kubo na hindi pamilyar sa kanya. Sinubukan niyang bumangon, ngunit sumakit ang kanyang buong katawan. Isang matandang lalaki ang pumasok sa kubo na may dalang mangkok na may umuusok na sabaw. Sino ka? Nasaan ako? Ako si Fabian. Ako ang nakakita sa iyo sa gubat na walang malay. Nandito ka sa aking kubo.
Huwag kang mag-alala. Ligtas ka rito sa aswang. Paano mo nalaman na aswang ang may gawa nito sa akin? Nakita ko ang mga sugat mo. Alam kong aswang ang may kagagawan ng mga yan. Huwag ka na munang gumalaw masyado. Sariwa pa ang mga sugat mo at may bali pa ang ibang parte ng iyong katawan. Ngunit huwag kang mag-alala. Nalinis at nilagyan ko na ng gamot ang iyong mga sugat. Bumalong ang luha ni Lindon nang maalala niya ang nangyari sa babaeng minsan niyang inibig na si Amor. Bumalik sa alaala niya ang pagkain ng aswang sa puso ng dalaga. Papatayin ko ang aswang na yun. Pinatay niya ang babaeng mahal ko. Hindi ko siya mapapatawad. Hindi kita pipigilang gawin yan kung yan ang nais mo. Pero sa ngayon, mas makabubuti kung magpapagaling ka na muna, Amang. Sa kalagayan mo ngayon, ay hindi mo pa kayang labanan ng aswang. Oh, heto. Humigop ka na sa sabaw. Nagluto ko ng sinabawang talbos ng kamote. Makabubuti to para sa'yo. Pinagmasdan ni Lindon ang matandang lalaki habang inilalapag nito ang mangkok sa maliit na lamesa sa tabi ng papag kung saan siya inihiga. Tinulungan siya nitong makasandal sa dingding. Maaliwalas ang mukha ng matanda at kahit noon lang niya ito nakita ay magaan kagad ang kalooban niya rito. Ma'am Fabian, maraming salamat po sa pagligtas niyo po sa buhay ko. Napakabuti po ng puso niyo kasi kahit hindi niyo naman po ako kilala, ay tinulungan niyo pa rin ako. Kung patay ka nung nakita kita, ay pababayaan na lang kita. Pero buhay ka pa at lumalaban. Hindi kaya ng konsensya ko na hayaan ka roon na tuluyang mamatay. Pero mamaya na tayo mag-usap. Humigop ka muna ng sabaw para kahit papano magkalaman naman ang sikmura mo. Pinilit ni Lindon na humigop ng sabaw kahit wala siyang ganang kumain. Patuloy kasing naglalaro sa utak niya ang pagpatay na ginawa ng aswang kay Amor. Napakasakit para sa kanya ng pangyayaring yun, lalo na't hindi lang ang buhay ni Amor ang kinuha ng aswang, kundi maging ang buhay ng sanggol na dinadala nito. Matapos maubos ni Lindon ang sabaw, ay doon na siya muling kinausap ni Mang Fabian. Nagpakilala na siya sa matanda at ikinuwento niya rito ang lahat ng nangyari. Simula sa ilang taong pag-atake ng isang aswang sa baryo nila at ang pagpatay ng aswang kay Amor. Lahat ng detalye ay sinabi niya kay Mang Fabian. Nang matapos ng magkwento si Lindon, ay naramdaman niya ang bigat sa muka ng matandang lalaki. Naririnig ko ang tungkol sa aswang na yan sa tuwing nagtutungo ko sa palengke para magbenta ng mga tanim kong gulay. At alam kong napakasakit ng pinagdadaanan mo ngayon. Masakit makita na mamatay ang isang taong importante sa'yo, lalo na sa kamay ng isang aswang. Ang ibig niyo po bang sabihin may mahal kayo sa buhay na pinatay din ng aswang? Tama ka. Meron nga. Hindi lang isa, kundi dalawa. Ang aking asawa at anak. Wala akong nagawa noon. Halos mabaliw ako. Kaya itinigil ko na ang pagiging manunugis ng mga aswang dahil pakiramdam ko ay wala ng dahilan para gawin ko pa yon. Teka, isa po kayong manunugis? Noon yon, Lindon. May kaalaman din ako sa panggagamot. Nang huminto na ako, ay pinili ko manirahan dito sa gubat na malayo sa mga mahal ko sa buhay. Gusto ko silang protektahan dahil alam ko na uubusin ng mga aswang ang mga taong malapit sa akin. Hanggat hindi ako humihinto sa pagtugi sa mga hayop na yon. Hindi akalain ni Lindon na mas mabigat pa pala ang naranasan ni Mang Fabian kung ikukumpara sa nangyari sa kanya. Ganun pa man, nakitaan niya si Mang Fabian ng katatagan ng loob.
Gusto ko pong patayin ng aswang na nananalasa sa aming baryo, Mang Fabian. Gusto kong tuldukan ng napakaraming taon na nabuhay kami sa takot nang dahil sa kanya. Panahon na para kahit isa ay may lumaban sa halimaw na yon. Sa tingin ko po, ay pinagtagpo po tayo ng tadhana upang turuan niyo po ako ng inyong nalalaman sa pakikipaglaban sa mga aswang. Lyndon, hindi birong kalaban ng mga aswang, sinasabi ko sa'yo. May ilan sa kanila na matatalino. Tuso, gagamitin nila ang kahinaan mo kung hindi ka nila magagawang talunin. Dapat ay buo ang loob mo kung gagawin mo ang iyong sinabi. Buo na po ang loob ko, Tatang. Ayoko na pong hintayin na may mabiktima pa siya na taong malapit sa akin. Walang problema sa akin kung nais mong matutunan ang aking nalalaman. Pero sa ngayon, magpalakas ka na muna. Hindi makabubuti sa'yo kung sisimulan kagad natin ang iyong pagsasanay na ganyan ang kalagayan ng iyong katawan. Sumang-ayon naman si Lyndon sa sinabing yon ni Mang Fabian. Naiintindihan niya na hindi siya maaaring magpadala sa kanyang galit. Alam niya na hindi siya maaaring sumabak sa gera na walang alam sa kung paano makipaglaban. Sa mga sumunod na araw, ibinuhos ni Lyndon ang lahat ng natitira niyang lakas upang makabangon. Sa kabila ng sakit ng mga sugat at panghihina ng katawan, ay pinilit niyang gumalaw araw-araw, kahit paunti-unti lamang. Lahat ng sinabi ni Mang Fabian na ukol sa mabilis niyang paggaling ay sinunod niya. Walang sawang inalagaan siya ni Mang Fabian at makalipas lamang ang ilang linggo ay natuyo na nga ang mga sugat ni Lyndon at tuluyan na siyang nakabawi ng lakas. Kahit paano ay nasanay na rin si Lyndon sa buhay niya sa gubat. Wala siyang ibang taong nakakausap kundi si Mang Fabian, ngunit hindi naalis sa kanya ang pag-aalala sa kanilang baryo. Isang hapon, nakaupo si Lyndon sa labas ng kubo. Nakatanaw siya sa araw na unti-unti nang lumulubog. Maya-maya pa ay dumating si Mang Fabian na may dalang bigas na nakalagay sa plastic bag. Nakangiting lumapit ang matanda kay Lyndon. Kumusta ka naman dito, iho, habang wala ako? Ayos lang po, Mang Fabian. Pero hindi ko po maiwasang mag-alala sa mga tao sa aming baryo eh. Sigurado po ako na hanggang ngayon ay patuloy pa rin naghahasik ng lagim at kamatayan yung aswang na yon. Handa ka na ba, Lyndon? Gusto mo naman turuan kita ng kaalaman ko sa pakikipaglaban sa mga aswang? Handa na po ako, Mang Fabian. Ayoko na pong patagalin pa ang pamamahinga ko. Kailangan ko nang harapin ang aswang na yon. Sige, bukas ay sisimulan na natin ang iyong pagsasanay. At sisiguraduhin ko na bago ka sumabak sa pakikipaglaban sa aswang na yon, ay handa ka at ikaw ang mananalo. Maraming salamat po, Mang Fabian. Napakalaking tulong niyo po talaga sa akin. Tumango si Mang Fabian. Matapos yun, ay tinulungan na ito ni Lyndon na maghanda ng kanilang hapunan. Nangako siya sa kanyang sarili na seseryosohin niya ang pagsasanay at gagawin niya yon hindi lang para ipaghiganti si Amor, kundi upang mapalaya ang baryo nila sa takot sa aswang. Kinaumagahan, nagising si Lyndon na may kakaibang sigla dahil alam niya na yun ang unang araw ng pagsasanay niya sa tulong ni Mang Fabian. Sa pagtayo niya ay naghahain na ng almusal ang matanda. Nilagang kamote at saging na sinamahan ng mainit na kape ang kanilang almusal. Habang kumakain ay nagbigay si Mang Fabian ng ilang impormasyon tungkol sa mga aswang. Alam mo, Lyndon, hindi basta-basta mga aswang. Hindi sila katulad ng mga tao. Mas mabilis sila, mas malakas at mas matalas ang pandama. Pero hindi sila perpekto. May mga kahinaan din sila. Ano po ang kahinaan nila, Mang Fabian? Una sa lahat, ayaw na ayaw nila ng asin.
Ganon din sa bawang. Pero hindi lahat ng aswang ay takot sa asin at bawang. May mga natuto ng tiisin ang epekto ng mga yon sa kanila. Ayaw din nila sa amoy ng sinunog na goma. Ngunit may iba na kapag gutom na gutom ay nakakayang tiisin ang lahat para lang makapambiktima. Paano naman po sila mapapatay? Hindi basta-basta namamatay ang isang aswang. Ang karaniwang itak ay hindi sapat. Kahit masugatan mo sila, ay may kakayahan silang pagalingin ang kanilang sarili sa pamamagitan ng pagdila sa kanilang sugat. Kailangan mong gumamit ng agimat, mutya o isang hindi pangkaraniwang sandata na ginawa para sa pakikipaglaban at pagpatay sa mga aswang. At kapag bilog ang buwan, ay mas malakas sila. Huwag kang lalaban sa oras ng kalakasan nila kung hindi ka handa. Bilisan mo na ang iyong pagkain. Kumain ka ng marami dahil hindi magiging madali ang ating pagsasanay. Itinuon muna ni Lindon ang atensyon sa pag-aalmusal. May kasiyahan siyang naramdaman sapagkat mamaya ay magkakaroon na siya ng kaalaman sa pakikipaglaban sa mga aswang. Matapos ang almusal, ay nagtungo sina Lindon at Mang Fabian sa likod ng kubo. Meron dong malawak na lupa na magandang lugar para sa isang pagsasanay. Nakaharap si Lindon kay Mang Fabian. Parehas na seryoso ang kanilang muka. Gaya na sinabi ko sa iyo kanina, ay kailangan mo ng mabisang sandata na panlaban sa mga aswang. Ang ibig niyo po bang sabihin meron kayong ganung sandata? Meron. Hintayin mo ako rito at kukunin ko lang. Sandaling bumalik si Mang Fabian sa loob ng kubo. Sa pagbabalik nito, ay may dala na itong isang bagay na noon lang nakita ni Lindon. Para yung isang latigo na gawa sa buto ng isang hayop. Ito ang sandatang sinasabi ko sa iyo. Gawa ito sa mga buto ng isang ahas na pinapaniwala ang alaga ng isang diwata sa kabundukan ng Kanlaon. Ipinamana pa to sa akin ng aking lolo na isa ring mahusay na manunugis noong panahon niya. Ayon sa aking lolo, nang mamatay ang alagang ahas na yon ng diwata, ay iniwanan nito ang katawan ng ahas na yon sa isang kuweba. Ang lolo ko ang nakakita sa buto ng ahas na yon. Ipinaliwanag pa ni Mang Fabian na ang mga buto ay nilinis at pinatuyo sa ilalim ng araw sa loob ng 7 araw. Pagkatapos ay pinakuluan yun sa banal na langis. Hindi ito basta latigo lamang, Lindon. Isa itong pangil ng liwanag laban sa kadiliman. Kung marunong kang gumamit nito, kaya nitong durugin ang laman at buto ng kahit nanong aswang. Pero tandaan mo, hindi ito gumagana kung ang puso mo ay puno ng galit at paghihiganti. Dapat malinaw ang layunin mo. Inabot ni Mang Fabian ang latigo kay Lindon. Naramdaman niya ang bigat nun. Ang latigo ay may habang halos 5 talampakan. Ang hawakan nun ay gawa sa isang matibay na uri ng kahoy. Sa dulo ng latigo ay may matulis na buto na para bang sinadya yun upang dagdag na pang-atake sa kalaban. Hindi nagtagal ay sinimulan na ni Lindon at Mang Fabian ang pagsasanay. Matikas na tumayo si Lindon habang hawak ang latigong gawa sa buto ng ahas. Mahigpit ang pagkakakapit niya sa hawakan nito, habang si Mang Fabian naman ay ilang hakbang lang ang layo. May hawak itong lubid na kunwari ay latigo. Yun ay upang mas maunawaan ni Lindon ang tamang paggalaw at pag-atake. Tandaan mo sasabihin ko, Lindon. Ikaw ang kokontrol sa latigo at hindi ikaw ang kokontrol nito. Itinaas ni Lindon ang latigo at marasyong inihampas sa lupa. Napaatras siya sa lakas ng bagsik ng hagupit ng latigo. Bagyang nahukay ang lupa kung saan tumama ang latigo. Sa sumunod na mga minuto ay itinuro naman ni Mang Fabian kay Lindon kung paano gamitin ang latigo sa pag-atake at gayon din sa pagdepensa.
Dahil hindi likas ang pagiging mandirigma, ay labis na nahirapan si Lindon. Mang Pavian, napakahirap palang gamitin ang latigo sa pakikipaglaban. Wala ka po bang ibang sandata na pwede kong gamitin gaya ng itak o kaya espada? Kung nais mong mapatay ang aswang sa inyong baryo, ay kailangan mo maging mahusay sa paggamit ng latigong yan. Walang nananalo na sa una pa lang ay sumusuko na kagad. Palagi mong isipin na walang bagay ang madali sa una. Lahat ay dapat pinaghihirapan bago mo marating ang tagumpay. Sa sinabing yon ni Mang Pavian, ay nabuhayan ng loob si Lindon. Inisip niya si Amor at ang mga tao sa kanilang baryo. Bagamat patuloy siyang nahirapan sa pagsunod sa galaw ni Mang Pavian, ay hindi na siya nagreklamo. Inisip niya na kailangan niyang matutunan ng lahat ng dapat niyang matutunan upang magtagumpay siya sa sandaling magkaharap na sila ng aswang. Habang lumilipas ang oras, ay unti-unti niyang naramdaman ang pagkakaisa ng kanyang katawan at ng latigo. Ganun pa man, aminado siya na marami pa siyang kailangan matutunan bago niya harapin ang aswang sa kanilang baryo. Matapos ang nakakapagod na pagsasanay, ay naupo si Lindon sa harapan ng kubo. Lumapit sa kanya si Mang Pavian at inabutan siya nito ng isang basong tubig. Nagpasalamat siya sa matanda. Bago yun, ininom. Grabe, ang hirap po talaga magsanay sa paggamit ng latigo niyo, Mang Pavian. Pero tinandaan ko po ang mga sinabi niyo sa akin na hindi dapat kagad sumuko. Gaya mo ay nahirapan din ako noong unang nagsanay ako niyan sa paggamit ng latigo. Maigpit noon ang lolo ko. Kapag nagkamali ako, ay hinahampas niya ako ng kanyang tungkod. Mukhang hindi niyo naman po gagawin sa akin yun kasi wala po kayong tungkod eh. Huwag ka mag-alala. Magkaiba kami ng aking lolo ng estilo sa pagsasanay. Sandaling natigilan si Lindon. Nang sandaling yun, ay bumalik sa kanyang alaala ang huling sandali ni Amor at isang bagay ang kanyang naalala. Mang Pavian, may bigla lang po akong naalala. May sinabi kasi sa akin si Amor eh. Ang sabi niya ay kilala na niya kung sino ang aswang. Kaya lang hindi niya nasabi sa akin kung sino kasi bigla siyang hinilat, pinatay nung aswang eh. Ang ibig po bang sabihin nun eh, isa sa mga nakatira sa baryo namin ng aswang? Malaki ang posibilidad na tama yung sinabi. Kung kilala siya ni Amor, ibig sabihin ay isa ito sa mga nakakasalamuhan niya sa araw-araw. Pero sino sa kanila ang aswang? Sayang kasi namatay si Amor nang hindi niya nasabi sa akin kung sino ang aswang na matagal nang nagpapahirap sa amin lahat. Mas magiging madali sana ang pakikipaglaban mo kung makikilala siya dahil maaari mo siyang atakihin na abang nasa anyo siyang tao. Mahina ang isang aswang kapag wala siya sa kanyang totoong anyo. Pero hindi bale. Ang importante ay nagsasanay ka na ngayon para kapag nakaharap mo siya na nasa anyong tao o aswang man siya, ay nasisiguro ko sa iyo na ikaw ang mananalo. Tumingin sa malayo si Lindon. Inisip niya ang mga pwedeng mangyari sa sandaling magkaharap na sila ng aswang. Ngunit hindi niya naiwasan ang kabang bumalot sa kanyang puso nang dahil sa pagkatao ng aswang na kailangan niyang labanan at patayin. Sa mga lumipas na araw ay nagpatuloy si Lindon sa pagsasanay sa tulong ni Mang Pavian. Marami pa itong itinuro sa kanyang teknik sa pakikipaglaban gamit ang latigong gawa sa buto ng ahas. Habang tumatagal ay nawala na ang bigat ng latigo at kung minsan ay para na siyang walang hawak. Unti-unti na rin silang naging isa ng latigo. Kung minsan, kahit mag-isa ay nagsasanay si Lindon, malinaw na sa kanya na ang kanyang ginagawa ay hindi lang para sa bigyan ng hustisya ang nangyari kay Amor at sa anak nito, kundi upang matuldukan na ang takot na maraming taon nang bumabalot
sa kanilang baryo. Isang hapon, matapos ang nakakapagod na pagsasanay, ay nagtaka si Lindon nang pumapalakpak si Mang Fabian. Nakangiti itong lumapit sa kanya at tinapik siya sa balikat. Napakahusay! Napakahusay, Lindon. Ngayon ay masasabi kong handa ka ng talaga. Ang ibig niyo po bang sabihin pumapayag na po kayong harapin ko ang aswang? Oo, Lindon. At labis mo kong pinahanga dahil sa maikling panahon lang ay naging biyasa ka na kagad sa paggamit ng latigo na yan. Alam ko na ang dahilan niyan ay dahil malinaw na sa'yo kung ano ang iyong layunin. Ipinagmamalaki kita, Lindon. Maraming salamat po, Mang Fabian. Napakasarap pong mapakinggan ang mga ganyang salita mula sa inyo. Hindi ko po ito magagawa kundi dahil sa gabay at tulong nyo. At nangangako po ako na hindi ko sasayangin ang lahat ng ito. Aasahan ko yan. Ngunit huwag mo masyadong pahirapan ang iyong sarili. Dapat ay may konkreto kang plano. Huwag kang magpapadalos-dalos. Mas maganda lang sigurado sa bawat magiging hakbang mo. Yan po talaga ang gagawin ko, Mang Fabian. Ayoko pong magpadala sa galit ko at baka masayang ang lahat ng pinaghirapan natin. Sa ngayon po, ay magmamanman na muna ako sa nangyayari sa aming baryo. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Lindon. Hindi nagtatapos sa pagsasanay ang lahat at alam niyang yun pa lamang ang simula. Nangako siya sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahat upang makamit niya ang tagumpay. Kinagabihan, nagpaalam si Lindon kay Mang Fabian na magmamanman siya sa kanilang baryo. Pinayagan naman siya ni Mang Fabian at pinag-ingat siya nito. Nais alamin ni Lindon ang kalagayan ng kanilang baryo dahil mahigit 1 buwan na ang nakararaan simula nang mawala siya roon. Habang naglalakad palabas ng gubat, ay dala ni Lindon ang latigo na gawa sa buto ng ahas. Nakaikot yun at nakasampay sa kanyang kaliwang balikat. Nang makarating na siya sa kanilang baryo, ay sumalubong sa kanya ang pamilyar na katahimikan. Wala pa rin nagbago. Ganun pa rin. Nabubuhay pa rin ang mga tao rito sa takot. Ang unang naisip ni Lindon ay puntahan si Manolo sa kanilang bahay. Sigurado siya na nag-aalala na ito dahil napakatagal na niyang nawala. Pagdating niya sa kanilang bahay ay marahan siyang kumatok. Naisip niya na lakasan ang pagkatok dahil naalala niya na malalim palagi ang tulog ng kanyang kaibigan. Hindi nagtagal ay narinig niya ang yabag ng paa sa loob ng bahay. Sandali lang! Ano ba yan? Istorbo naman to! Kasunod noon ay bumukas na ang pinto. Nanlaki ang mga mata ni Manolo nang makita si Lindon. Napanganga ito na parabang hindi ito makapaniwala. Bahagyang itinulak ni Lindon si Manolo at saka siya pumasok. Isinarado niya kagad ang pinto. Marahan niyang tinampal ang pisngi ni Manolo. Huy! Hindi ka na nanaginip ha? Ako to! Hindi ako aparisyon! Hinawakan ni Manolo ang braso ni Lindon. Umakyat ang kamay nito sa kanyang muka at saka siya nito niyakap ng maigpit. Ikaw nga, pare! Salamat at buhay ka! Akala ko talaga patay ka na Kumalas si Manolo sa pagkakayakap at bakas pa rin sa mukha nito ang pagkagulat. Ikaw naman, nawala lang ako, inisip mo na kagad na patay na ako. Paano ba naman kasi? Ang sabi ng mga tao, sinubukan mo daw iligtas si Amor mula doon sa aswang. Tapos, hindi na namin nakita ang katawan mo. Oo nga pala. Si Amor, walang awa siyang pinatay ng hayop na aswang na yun. Hindi ko sila nailigtas ng anak niya, Manolo. Naging emosyonal si Lindon. Naluwa siya habang mariin na nakakuyom ang mga kamay. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Lindon. Wala kang kasalanan sa nangyari. Tama ka. Wala nga akong kasalanan.
Ang aswang na yon ang may kasalanan ng lahat. Manolo, ano na palang nangyari kay Amor? Malamang, nakalibing na siya ngayon. Nakakaawa nga ang itsura niya nang makita namin eh. Wala na siyang puso, tapos wakwak pa yung tiyan. Yung baby niya wala na rin. Mukhang kinain na nung aswang. Pero pare, masaya ako na makita kitang buhay. Ano pa lang nangyari sa'yo? Sinubukan kong iligtas si Amor. Pero huli na ang lahat. Ako ang sunod na pinuntirya ng aswang. Lumaban ako nung una. Pero wala akong laban sa kanya kaya tumakas ako. Kaya lang nahulog ako sa mababaw na bangin. Tapos nawalan ako ng malay. At saka ano pare? Sa ngayon ayoko munang sabihin sa kahit na sino nangyari pagkatapos kong makatakas sa aswang. Pero may sinabi sa akin si Amor bago siya mamatay. Ano yun? Ang sabi niya sa akin bago siya mamatay ay kilala niya kung sino ang aswang. Malakas ang kutob ko na kaya siya pinuntirya ng aswang na yon ay dahil nalaman ni Amor ang sikreto nito kung sino talaga siya. Kaya lang, hindi na sa akin nasabi ni Amor kung sino ang aswang Kaya nandito ako para alamin kung sino ang hayop na yun. Sayang nga pare. Kung nasabi sana sa ni Amor, malamang sinugod na ng mga tao kung sino ang aswang dito sa baryo natin para natapos na sana ang kasamaan niya. Kaya nga ako bumalik dito para patayin ang aswang na yon. Oras na para wakasan ng ilang taon na palagi tayong natatakot. At gagawin mo yun na mag-isa pare? Alam mo ba kung gaano kabagsik at kawalang awa yung aswang na yon? Baka mapahamak ka. May sandata ako laban sa kanya. Inalis ni Lindon ang latigong gawa sa buto ng ahas mula sa kanyang balikat at ipinakita niya yon kay Manolo. Ang latigong to ang gagamitin ko laban sa kanya, Manolo. Isa itong mabisang sandata laban sa mga aswang. Ang latigong to ay gawa sa buto ng ahas na alaga ng isang diwata. Wow! Ang astig naman yan, Lindon. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang klaseng latigo Kaya kailangan kong malaman kung sino ang aswang dito sa ating baryo, Manolo. Sana matulungan mo ko. Anong klaseng tulong ang kailangan mo? Basta kaya ko gagawin ko. Matagal ko na rin gustong mawala ang aswang na yun Magmanman ka rito sa baryo natin. Pag-aralan mo ang kilos ng lahat, lalo na yung mga alam mong kilala ni Amor. Mas mapapadali ang laban ko sa aswang kung malalaman ko kung sino siya. Walang pagdadalawang isip na pumayag si Manolo sa ipinagawa rito ni Lindon. Anito ay gagawin nito ang lahat para makatulong. Hindi na nagtagal doon si Lindon. Nagpaalam siya kay Manolo. Bago siya umalis, ay tinanong ni Manolo kung saan siya tumutuloy, ngunit hindi niya sinabi sa kaibigan. Para kay Lindon, ay hindi lang ang baryo nila ang kailangan niyang protektahan, kundi maging si Mang Pavian din at ang tirahan nito sa gitna ng kagubatan. Alam niya na kapag nalaman ni Manolo kung saan siya nakatira, ay pupuntahan siya nito roon at hindi imposibleng sundan ito ng aswang. Hanggat maaari, ayaw niyang magulo ang tahimik na mundo ni Mang Pavian sa gubat. Nang makabalik si Lindon sa bahay ni Mang Pavian, ay gising pa ang matandang lalaki. Agad siya nitong sinalubong upang magtanong. Kumusta ang lakad mo, Lindon? Sa nakita ko po, ay mukhang patuloy pa rin po ang pag-atake ng aswang sa aming baryo. Tahimik pa rin po doon, Mang Pavian. Pero sandali po ako nagpunta sa bahay ko para kausapin ang kaibigan ko. Iniisip pala ng mga tao ron na patay na ako. Hindi ba'y mas maganda yon para isipin ng aswang na wala nang maglalakas ng loob na labanan siya? Tama po kayo. Mas makakagalaw po ako ng maayos kung iisipin ng aswang na wala na ako. Pero yung kaibigan mo, sigurado ka bang mapagkakatiwalaan mo siya? Oo naman po. Matagal na po kami magkaibigan ni Manolo. Alam ko na mapagkakatiwalaan ko siya. At isa pa, tutulungan din po niya ako sa pagtuklas kung sino po ang aswang sa aming baryo. Malaking tulong po yun, lalo na't hindi pwedeng pati sa umaga ay nandun ako. Baka may makakita pa sa akin na ibang tao.
Mabuti naman kung ganun. Ang mabuti pa ay magpahinga na tayo. Malalim na rin ang gabi. Sige po, Mang Pabian. Matapos na isabit ang latigo sa likod ng pinto, ay nahiga na si Lindon sa sahig na kawayan na may latag na banig. Habang si Mang Pabian ay nasa papag nito, ngunit hindi magawang makatulog ni Lindon. Patuloy niyang iniisip kung sino nga ba talaga ang aswang na tinutukoy ni Amor. Kinaumagahan, maagang nagising si Lindon para sandaling magsanay. Bandang 7:00 ng umaga nang tawagin siya ni Mang Pabian para mag-almusal. Matapos kumain, ay tinulungan muna ni Lindon si Mang Pabian sa taniman nito ng gulay. Kinuwentuhan siya ni Mang Pabian sa mga naging karanasan nito nung isa pa itong manunugis. Noon ay hindi lang sa baryo namin ako nanunugis ng aswang. May mga lugar din na humihingi sa akin ng tulong kapag may problema sila sa aswang. Naaalala ko na may isang baryo na hiningi ang tulong ko dahil maraming mga batang nawawala sa kanila. Alam ko na kagad na aswang ang may kagagawan nun at natagpuan ko ang aswang sa gitna ng kakauyan. Babae, matanda na, pero mabilis pa rin kumilos. Ginamit ko sa kanya ang latigong gawa sa buto ng ahas para labanan siya. Sa huli, ako ang nagwagi at napakawalan ko mga batang binihag niya. Talaga po palang napakahusay niyo, Mang Pabian. Sigurado po ako na maraming humahanga sa inyo dahil sa galing niyo. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay nananalo ko, Lindon. Ilang beses din ako nasugatan. Maraming beses din ako natalo. Pero hindi ako sumuko. Palagi kong iniisip kung bakit ako nakikipaglaban. Hindi ko ginamit ang latigo para magpakitang gilas. Ginamit ko yun kasi alam kong may kailangang iligtas. Tandaan mo yan, Lindon. Ang latigong yon ay hindi para sa galit, kundi para sa katarungan at pagtulong sa mga nangangailangan. Tatandaan ko po ang lahat ng sinabi niyo sa akin, Mang Pabian. Malaking bagay po para sa akin ang mga payo niyo. Nagpatuloy sila sa pagtatanim, ngunit sa pagitan ng katahimikan ay tila may bigat na naramdaman si Lindon sa kanyang dibdib. Sa kanyang isipan, muling umukit ang alaala ng gabing nakita niyang pinatay si Amor ng aswang. Alam niya na marami pang magiging biktima ang aswang kung hindi kagad siya kikilos. Pagsapit ng gabi, matapos ang hapunan, ay pumwesto si Lindon ng upo sa harapan ng kubo, habang si Mang Pabian naman ay abala sa paghuhugas ng kanilang pinagkainan. Habang nakatanaw sa malayo, ay may kakaibang naramdaman si Lindon. Naging maalinsangan ang hangin at may naamoy din siya na parang nabubulok na karne. Biglang lumabas si Mang Pabian, dala ang latigong gawa sa buto ng ahas. Inabot nito yon kay Lindon. Nagtataka man ay tinanggap pa rin yun ng binata. Bakit, Mang Pabian? Ano nangyayari? Nararamdaman mo ba yon? Biglang uminit at bumigat ang hangin. Isa yan sa senyales na merong aswang sa paligid natin o sa malapit. Maganda ka at gamitin mo ang latigo kung makikita mo siya. Bahagyang bumilis ang tibok ng puso ni Lindon dahil sa sinabing yun na matanda. Hindi dahil sa takot, kundi sa pagkasabik na sa wakas ay magagamit na niya sa tunay na laban ang latigo at ang natutunan niya mula kay Mang Pabian. Tinalasan niya ang kanyang mata at pakiramdam. Sinuyod ng mata niya ang paligid. Inihanda niya ang kanyang sarili sa posibleng pakikipaglaban. Hindi nagtagal ay lumitaw ang aswang sa madilim na bahagi ng gubat. Naglalawayon at nanlilisik ang mapupulang mga mata. Ikaw ang aswang na pumatay kay Amor! Hayop ka! Humanda ka, Lindon. Tapusin mo na siya kagad. Walang babalang sumugod ang aswang kay Lindon. Sinalubong ito ni Lindon at sinubukang hampasin ng latigo. Ngunit
Mabilis na nakaiwas ang aswang. Bigla itong nawala at sa isang iglap ay lumitaw ito sa likuran niya. Sa likod mo, Lindon! Bago pa makaharap si Lindon ay naramdaman na niya ang pagbaon ng matutulis na ngipin ng aswang sa kanyang balikat. Napasigaw siya sa labis na sakit. Binuhat siya ng aswang at malakas na ibinalibag sa lupa. Nabitiwan ni Lindon ang latigo. Susugurin sana ni Mang Pavian ng aswang gamit ang itak, pero malakas itong tinabig ng aswang. Nagpagulong-gulong sa lupa ang matandang lalaki. Pinilit na abutin ni Lindon ang latigo. Agad siyang gumapang para kunin ang latigo. Naramdaman niya ang paglapit ng aswang, kaya mabilis siyang humarap at iwinasiwas ang latigo sa hangin, pero hindi niya tinamaan ang aswang. Humagikgik ang aswang na parabang pinagtatawanan siya, ngunit sa halip na sumugod muli ay umatras ito. Mabilis itong tumakbo, palayo, at nawala sa kadiliman. Tumayo si Lindon at nilapitan si Mang Pavian. Tinulungan niya itong makatayo. Ayos lang po ba kayo, Mang Pavian? Ayos lang ako. Ikaw may sugat ka sa balikat. Pumasok na tayo para magamot ko na yan. Nagpatiuna si Mang Pavian sa pagpasok sa kubo, habang si Lindon ay tinignan muna ang paligid upang makasiguro na wala na talaga ang aswang. Hindi nagtagal ay sumunod na siya kay Mang Pavian. Sa loob ng kubo ay agad na ginamot ng matandang lalaki ang sugat niya. Patawarin niyo po ako, Mang Pavian. Bakit? At para saan naman ang paghingi mo ng tawad? Dahil hindi ko po napatay ang aswang, ni hindi ko man lang siya nagalusan. Pakiramdam ko ay binigo ko po kayo. Huwag mong sabihin yan. Unang beses mo pa lang na makipaglaban sa isang aswang. Hindi porket nagsanay ka na, ay mahusay ka na kagad. Huwag ka mag-alala. Marami pang pagkakataon upang makaharap mo siya. Sa aking palagay, ay tinignan lamang ng aswang ang kapasidad mo. Kung ganun, alam na po niya na hinahanap ko siya. Sa aking palagay ay oo. At alam na rin niya na dito ka nagtatago. Sandaling nag-isip si Lindon habang nilalagyan ni Mang Pavian ng gamot ang sugat niya. Napamaang siya ng isang bagay ang pumasok sa kanyang isipan. Si Manolo. Si Manolo po yung kaibigan ko. Siya lang po ang pinagsabihan ko ng tungkol sa aking misyon. Hindi kaya meron siyang ibang pinagsabihan at nakarating yun sa aswang? Mukhang gano'n na nga ang nangyari. Kaya nais ko sanang sabihin sa'yo na wala ka dapat pagsabihan ng iyong gagawin kahit kilala mo pa, dahil maaaring yung pa maging dahilan para mabulilyaso ang iyong mga pinaplano. Pero sa tingin ko po ay daan din to para malaman ko kung sino ang aswang sa aming baryo. Kailangan kong makausap si Manolo kung sino-sino ang kanyang pinagsabihan. Matiim na napatingin si Lindon kay Mang Pavian. Tumango ang matandang lalaki bilang pagsang-ayon sa kanyang sinabi. Sa gabing yun, matapos ang unang laban niya sa aswang, ay napagtanto ni Lindon na hindi niya ito dapat maliitin. Kahit pa may sandata siyang epektibo sa pagpatay ng aswang, ay kailangan pa rin niyang maging maingat at matalino sa susunod nilang paghaharap. Nang sumunod na araw, pagsapit ng gabi, ay nagtungo si Lindon sa kanyang bahay. Dala niya ang latigo na gawa sa buto ng ahas, dahil hindi siya sigurado sa kung anong pwedeng mangyari. Wala pa si Manolo sa bahay, kaya pumasok na lamang siya sa bintana sa likod na hindi nakakandado. Nagtungo siya sa sala at naupo upang hintayin ang kanyang kaibigan na si Manolo. Hindi nagtagal ay bumukas na ang pinto. Nagulat si Manolo pagkakita kay Lindon. Agad itong pumasok at isinarado ang pinto. Pambihira, nakakagulat ka naman, pare. Akala ko magnanakaw ka eh. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Manolo. Umamin ka nga sa akin. May pinagsabihan ka bang ibang tao na buhay pa ako
At kung ano ang gagawin ko? Natigilan si Manolo. Pinagpawisan ito at bumakas sa mukha nito ang kaba. Meron akong pinagsabihan. Pero isang tao lang. Sino? Sino ang taong yun, Manolo? Si Donato. Nagtanong kasi siya nung isang araw kung ano na ang balita tungkol sa'yo kasi ayaw niyang maniwalang patay ka na. Kaya naikwento ko na nagpakita ka sa akin. Nasabi ko rin ang balak mong pagpatay sa aswang. Teka, may mali ba sa ginawa ko? Malaki, Manolo. Nalaman na ng aswang kung saan ako nagtatago ngayon. Umatake siya rong kagabi. Sigurado ka bang si Donato lang ang pinagsabihan mo? Oo, siya lang talaga. Wala nang iba. Bakit ba? Manolo, sa tingin ko ay si Donato ang aswang. Ano? Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Kung siya lang ang pinagsabihan mo, ibig sabihin, siya lang ang nakakaalam sa misyon ko. Malamang, nasundan niya ako, kaya nalaman niya kung nasan ako. Muling natigilan si Manolo na para bang nag-iisip. Maya-maya pa ay nagsalita ito ulit. Sa tingin ko tama ka pare. May usap-usapan kasi na kumakalat dito sa baryo na yung aswang na nambibiktima ng mga tao dito sa baryo natin ay yung anak ng babaeng aswang na pinatay nun ng mga tao. Hindi ba si Donato ay dayo lang dito sa ating baryo? Bigla na lang siya dumating dito at sa aking pagkakatanda ay doon na rin nagsimula ang pag-atake ng aswang. Tama ka. Mukhang yan nga ang dahilan kung bakit siya pumapatay ng mga tao dito sa baryo natin. Yun ay upang magiganti. Kung ganun, ay kailangan ko na siyang harapin ngayon, Manolo. Hindi na ako papayag na may maging biktima pa siya. Kailangan matapos na ang gabing to na may isa sa amin na mamamatay. Tumayo si Lindon. Palabas na sana siya ng pinto nang hawakan siya sa braso ni Manolo. Nang tignan niya ito, ay bakas sa mukha nito ang pag-aalala. Sandali lang pare. Huwag ka magpadalos-dalos. Baka kung anong mangyari sa iyo eh. Kung totoo ngang aswang si Donato, baka wala kang laban sa kanya. May laban ako sa kanya, Manolo. May sandata ako. Itong dala kong latigo. Kailangan niya nang magbayad sa mga kahayupang ginawa niya dito sa ating baryo. Wala siyang puso, sapagkat kahit ang mag-ina niya ay nagawa niyang patayin upang protektahan lang ang kanyang sekreto. Kung ganun pare, hayaan mo ako sumama sa'yo. Mabuti lang meron kang backup. Hindi na kailangan, Manolo. Dito ka na lang at ipagdasal mo ko. Ayokong pati ikaw ay madamay. Ito ay laban sa pagitan namin ni Donato. Kung hindi na kita mapipilit na isama mo ako, ay susundin na lang kita. Basta, bumalik ka ng buhay dito, Lindon, ha? Ayoko mawalan ng isang mabuting kaibigan. Isang tango lamang ang isinagot ni Lindon. Matapos yun, ay tuluyan na siyang lumabas at mag-isang naglakad patungo sa tirahan ni Donato. Inasahan na ni Lindon na malalaman niya sa gabing yun kung sino ang aswang. Ang hindi niya inaasahan ay si Donato pala yun. Hindi niya ito pinaghinalaan sapagkat alam niyang imposible na patayin nito si Amor at ang anak nito. Ngunit dahil sa sinabi ni Manolo at nang mapagdugtong-dugtong na nila ang mga nangyari, ay kumbinsido na siya na si Donato nga ang aswang. Makalipas ang ilang minuto, ay nasa harapan na si Lindon ng bahay ni Donato. Maigpit niyang hawak ang latigo. Nakasarado ang pinto ng bahay at patay na ang mga ilaw sa loob. Donato! Lumabas ka dyan! Harapin mo ako! Walang hiya ka, Donato! Lumabas ka! Paulit-ulit na sumigaw si Lindon. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto at lumabas si Donato na nagulat nang makitang buhay si Lindon. Lindon? Buhay ka nga! Sabi ko na nga ba at hindi ka papatay eh. Nanghihinayang ka ba? Na hindi mo ako napatay? Teka, ano ba pinagsasasabi mo? Anong hindi kita pinatay? Tama ng pagmamaang-maangan mo, Donato. Alam ko ng sekreto mong hayop ka. Ikaw ang aswang dito sa aming baryo.
Ikaw ang anak ng babaeng aswang na pinatay noon ng mga tao dito at bumalik ka rito para magiganti. Teka, kalokohan yan sinasabi mo, Lindon. Hindi ako aswang. Huwag kang magsalita ng ganyan at baka may makarinig pa sa'yo. Baka maniwala sila sa kasinungalingan lumalabas sa bibig mo. Mas mabuti na nga marinig ng lahat ng sinasabi ko para malaman nila kung ano ka talagang hayop ka. Napakawalang puso mo. Kahit asawa at anak mo pinatay mo. Bakit? Dahil nalaman ba ni Amor na isa kang aswang kaya mo siya pinatay? Umiim ang bagang ni Donato. Mariin nitong ikinuyom ang mga kamay, sabay duro kay Lindon. Huwag mo dinadamay dito, mag-ina ko, Lindon. Hindi mo alam kung ano ang pinagdadaanan ko sa araw-araw dahil sa pagpatay ng aswang na sinasabi mo. Kung alam mo lang, hinahanap ko rin ang aswang na yon para patayin. Gusto kong maghiganti. Gusto kong bigyan ng hustisya ang pagkamatay ng mag-ina ko. Tama na. Tama na ang pagpapanggap mo. Hindi ako madadala sa drama mo. Sisiguraduhin ko na pagsisisihan mo ang lahat ng ginawa mo. Ipakita mo ng totoo mong anyo. Maging aswang ka na at maglaban na tayo hanggang kamatayan. Wala akong ipapakitang ibang anyo sa'yo, Lindon. Umalis ka na. Hindi ako aalis hanggat hindi kita napapatay. Mag-anyong aswang ka na. Umalis ka na bago pa ako tumawag ng mga pulis. Kung ayaw mo mag-anyong aswang, pipilitin kitang gawin mo yon. Malakas na sumigaw si Lindon at saka siya sumugod kay Donato. Isang malakas na suntok sa panga ang agad na ibinigay niya rito na dahilan para mapaatras ito at mapaupo. Hindi niya na ito hinintay na makatayo at sinundan kagad niya yon ng isa pang suntok sa muka. Napayuko si Donato, ngunit pilit na tumayo at lumaban. Gumanti rin ito ng suntok, pero mabilis na nasalag yun ni Lindon. Ano ba? Tumigil ka na, Lindon! Hindi ako titigil. Papatayin kita, Donato, para to sa lahat ng naging biktima mo. Nagpatuloy si Lindon sa pagsuntok kay Donato. Ang gusto niya ay mag-anyong aswang ito bago niya ito gamitan ng latigo. Ang bawat suntok ni Lindon ay may kasamang galit at pagkasuklam. Sa huli, napabagsak niya si Donato sa lupa. Mabilis siyang sumaklang sa katawan nito at sunod-sunod na pinakawala ng kanyang mga kamao sa mukha nito. Ang bawat suntok ay mabigat, may kasamang panlilisik ng mga mata at walang pasubaling galit. Ipakita mo na ang totoo mong anyo! Halimaw ka! Hindi na nagawang makapagsalita ni Donato. Lupaypay na ito at duguan na ang muka. Tila wala na itong lakas para lumaban, kaya tinanggap na lang nito ang mga suntok ni Lindon. Napagod na rin si Lindon, kaya inipon niya ang kanyang lakas. Itinaas niya sa ere ang kanyang kamao. Malakas siyang sumigaw. Akmang susuntokin niya muli si Donato nang isang sigaw ang pumigil sa kanya. Lindon! Tama na! Hindi siya isang aswang! Nagtatakang napatingin si Lindon sa papalapit na si Mang Pavian. May hawak itong maliit na bote na may laman na langis at kung ano-anong ugat. Mang Pavian! Siya po ang aswang! Siya lamang ang pinagsabihan ng kaibigan ko ng tungkol sa nangyari sa akin at sa plano ko. Kaya nalaman niyang buhay pa ako at sinundan niya ako sa tirahan niyo sa gubat. Maniwala ka sa akin. Hindi isang aswang ang lalaking yan. At paano niyo po nasabi na hindi aswang tong si Donato? Ipinakita ni Mang Pavian ang hawak nitong bote. Dahil sa bote ito, hindi kumukulo ang lagi sa loob nito. Kaya sigurado kong hindi siya aswang. Isa pa, base sa pakiramdam ko, ay wala akong nararamdaman na may dugo siyang aswang. Naguguluhang napatingin si Lindon kay Donato. Hindi niya maintindihan kung paanong hindi aswang si Donato, gayong lahat ng ebidensya ay ito ang itinuturo. Umalis na siya sa ibabaw ni Donato. Tinulungan ni Mang Pavian si Donato na makatayo. Sinabi ko naman kasi sa iyo eh. Hindi ako ang aswang. Sandali, Donato. May iba ka bang pinagsabihan ng tungkol sa nangyari sa akin sa gubat? Wala. Wala akong pinagsabihan.
Si Manolo, siya ang nagsabi sa akin ng tungkol sa nangyari sa'yo. Kahit hindi ko naman siya tinatanong. Biglang nanlamig si Lindon. Pakiramdam niya ay binuhusan siya ng isang timbang tubig. Napatingin siya kay Mang Pavian. Alam ko nasa isip mo, Lindon. Ibig sabihin, si Manolo, siyang aswang? Tama ka. Ang kaibigan mo ang aswang at mukhang matagal ka na niyang nililinlang. Hindi. Hindi pwedeng maging aswang si Manolo. Matagal ko siyang nakasama eh. Simula na dumating siya dito sa baryo namin, ay kaibigan ko na siya. Sandaling natigilan si Lindon. Sa sinabi niyang yun, ay doon na niya napagtanto na gaya ni Donato ay dayo din si Manolo sa kanilang baryo. Doon na rin niya naisip na baka kaya tuwing kinakatok niya si Manolo sa kwarto nito ay hindi ito nagbubukas ng pinto ay dahil wala ito roon. Dahil ang totoo ay nasa labas ito at nambibiktima ng mga tao. Labis na nasaktan si Lindon sa realisasyon na yun. Hindi niya akalain na ang taong pinagkakatiwalaan niya ang siyang salot sa kanilang baryo. Kung si Manolo ang aswang, ay kailangan ko siyang patayin. Pinatay niya mag-ina ko. Walang hiya siya. Nga ba, Donato? Kaya mo akong patayin? Matapos kang bugbugin ng kaibigan ko, ay makakalaban ka pa ba? Napatingin silang lahat kay Manolo. Huminto ito sa paglalakad. Tumayo ito ilang dipaan layo sa kanila. Sa kabila ng katotohanang sumabog ng gabing yun, ay may maliit pa ring pag-asa si Lindon na hindi aswang ang kanyang kaibigan. Manolo, sabihin mong di totoo ang aming hinala na ikaw ang aswang. Talagang maniniwala ka sa kanila, Lindon? Matagal na tayo magkaibigan, di ba? Kung isa akong aswang, ay matagal ka ng patay dahil magkasama tayo sa iisang bubong. Huwag kang maniwala sa sinasabi niya, Lindon. Tignan mo lang sa aking bote. Kumulo ito simula nang dumating ang kaibigan mo. Ibig sabihin ay isa siyang aswang. Kasinungalingan niyan, tanda. At paano ang isang langis ay magsasabing aswang ang isang tao o hindi? Ang matandang yan, Lindon. Baka yan ang aswang. Tignan natin kung makakatanggi ka pa sa gagawin kong hayop ka. Walang babalang ibinato ni Mang Pavian ang maliit na bote na may lamang langis kay Manolo. Tumama yon sa noo ni Manolo at nabasag. Kumalat ang malapot na langis sa buong muka nito. Anong ginawa mong matanda ka? Ang langis na yan ang magpapalitaw sa kung ano kan talaga. Napaatras si Lindon sa gulat habang kitang-kita niya ang marahas na pagbabago ng anyo ng kaibigan. Ang balat ni Manolo ay tila pinupunit mula sa loob. Nanlisik ang mga mata nito. Halos lumabas na ang ugat nito sa buong katawan. Lumitaw ang matutulis nitong ngipin. Humaba ang mga kuko. Lumabas ang dila nitong napakahaba at kulay itim habang umuungol sa sakit dahil sa langis. Habang patuloy na nag-aanyong aswang si Manolo, ay hindi pa rin makagalaw si Lindon. Umigat ang pakiramdam niya at hindi pa rin niya matanggap na ang aswang na kailangan niyang labanan ay walang iba kundi ang pinagkakatiwalaan niya at ang matalik niyang kaibigan na si Manolo. Matapos ang pagbabagong anyo ni Manolo, ay inunat nito ang katawan. Diretso itong tumingin kay Lindon at bahagyang ngumisi. Wala na akong magagawa kundi ang aminin ang totoo. Oo, ako nga ang aswang na matagal lang nananalasa sa baryong ito. Ginagawa ko to dahil pinatay niyo ang aking ina. Nangako ko sa kanya na ipaghihiganti ko siya at babalik ako sa lugar kung saan siya pinatay. Kung ganun, ikaw rin ang pumatay kay Amor? Tama ka, ako nga. Nahuli niya kasi akong nagbabagong anyo. Kaya bago pa siya makapagsalita, ay pinatahimik ko na siya.
Pero nakialam ka, Lindon. Ang totoo ay wala akong balak na patayin ka dahil itinuring kitang kaibigan. Pero mas mahalaga pa rin sa akin ang pagiganti. Kaya isasama na kita sa aking mga naging biktima. Hayop ka, Manolo! Hayop ka! Pinatay mo mag-ina ko! Ako ang papatay sa'yo! Susugod sana si Donato kay Manolo, ngunit mabilis itong pinigilan ni Mang Pavian. Tumigil ka! Huwag kang magtapang-tapangan. Hindi mo kaya ang aswang na yan. Hayaan mo si Lindon ang tumapos sa kanya. Lindon! Patayin mo na ang aswang na yan. Huwag mong isipin na kaibigan mo siya. Isipin mo mga inosenteng taong pinaslang niya. Umiim ang bagang ni Lindon habang mas sumigpit ang pagkakahawak niya sa latigo na gawa sa buto ng ahas. Inisip niya si Amor at ang anak nito. Inisip din niya ang napakaraming bangkay na natatagpuan sa kanilang baryo tuwing umaga. Ngunit sa kabila ng lahat ng yun, ay nakikita niya pa rin si Manolo bilang kaibigan kahit nasaan yung aswang ito. Biglang umatake si Manolo kina Lindon. Agad na iniharang ni Lindon ang kanyang sarili upang salubungin ang aswang. Sinabi ng utak niya na hampasin niya ito pero pinigilan siya ng kanyang puso. Walang pagdadalawang isip na sinubukan ni Manolo na kalmutin si Lindon, ngunit agad siyang nakaiwas. Manolo! Hindi kita kayang saktan! Magkaibigan tayo! Lumaban ka, Lindon. Ayoko manalo sa'yo dahil lang nagpaubaya ka. Muling umatake si Manolo habang si Lindon ay panay pa rin ng iwas. Mabilis ang bawat galaw ni Manolo. Para itong mabangis na hayop na gutom at wala ng bakas ng pagkakaibigan sa mga mata nitong nanlilisik. Hindi kayang kalimutan ni Lindon na kaibigan niya si Manolo. Ito ang palaging karamay niya sa kanyang problema. Ang unang tumatawa sa mga biro niya at ang naging sandalan niya sa mga panahon na nawawala na siya ng pag-asa. Ngunit hindi niya rin kayang itanggi na ito ang nagdulot ng takot at kamatayan sa kanilang baryo. Tumalon si Manolo sa ere, sabay sugod kay Lindon. Bumaon ng mga kuko nito sa kanyang balikat. Pinunit ng matutulis nitong kuko ang kanyang laman. Napaurong siya at napasigaw sa sakit. Namilog ang mata niya at biglang sumiklab ang galit sa kanyang dibdib. Nawala ang lahat ng pag-aalinlangan niya. Napagtanto niya na kung hindi niya tatapusin si Manolo, ay siya ang papatayin nito. Siguro nga ay hindi na maibabalik ang ating pagkakaibigan. Patawarin mo ako, Manolo. Pero isinumpa ko na kung sino man ang aswang ay papatayin ko. Isang iglap ay sumugod si Lindon kay Manolo. Pinakawalan niya ang latigo. Ang unang hampas ay naiwasan ng aswang. Ngunit ang pangalawa ay tumama sa kaliwang braso ni Manolo at nag-iwan ng isang malalim na sugat. Umatras si Manolo habang sumisigaw. Mabilis ang mga sumunod na galaw ni Lindon. Umatake siya ng walang pag-aatubili. Ang bawat paghampas niya ng latigo ay may kasamang pagnanais ng katarungan sa lahat ng naging biktima ni Manolo. At nang sandaling yun, ay hindi na lang siya lumalaban para sa katarungan, kundi sa alaala ng pagkakaibigang pinatay ng kasinungalingan. Nang naging sunod-sunod na ang pagtama ng latigo kay Manolo, ay naging mabagal na ang paggalaw nito, hanggang sa pinintirya ni Lindon ang leeg nito. Pinaikot muna niya sa ere ang latigo, bago yun inihampas sa leeg ni Manolo. Mabilis na pumulupot ang latigo sa leeg nito. Labis na nagulat si Manolo at hindi na nito nagawang makagalaw. Paalam. Paalam, Manolo. Maraming salamat sa pagkakaibigan. Inilan ni Lindon ng buong lakas ang latigo. Gumuhit ang matutulis na gilid ng buto ng ahas at nagawa nung bumaon hanggang sa buto ni Manolo. Nang tuluyang mahilan ni Lindon ang latigo, ay lumipad ang pugot na ulo ni Manolo at bumagsak yon sa lupa.
Kasunod noon ay ang pagbagsak ng katawan nito. Hindi napigilan ni Lyndon ang mapaiyak. Masakit para sa kanya na patayin si Manolo, ngunit alam niya na yun ang nararapat. Matapos ang lahat ay lumapit sa kanya sina Mang Pavian at Donato. Tapos na. Tapos na, Lyndon. Nagtagumpay ka. Tinuldukan mo na ang ilang taong sumpa na meron ng inyong baryo. Maraming salamat, Lyndon. Ngayong wala na si Manolo, ay sigurado na ako na nakamit na ng aking mag-ina ang nararapat na hustisya para sa kanila. Pero, pinatay ko ang kaibigan ko. Sadyang ganyan ang buhay. May mga bagay kang kailangang gawin para sa ikabubuti ng mas nakakarami. Kahit ang bagay na yon, ang dudurog sa'yo. Hinayaan lang si Lyndon ni Mang Pavian at Donato na ilabas ang kanyang mga luwa. Halos hindi niya matignan ang katawan ni Manolo. Tila nakisabay pa ang panahon sa kanyang pagluluksa dahil biglang bumuhos ang malakas na ulan. Tumingala si Lyndon at isang malakas na sigaw ang kanyang pinakawalan habang hinuhugasan ng ulan ang luwa sa kanyang mga mata. Makalipas ang ilang araw ay nakabalik na si Lyndon sa kanyang bahay. Nanibago siya sapagkat hindi siya sanay na mag-isa siya roon. Mabilis ding kumalat sa baryo nila ang pagiging aswang ni Manolo at ang pagkakapas lang dito ni Lyndon. Marami ang humanga kay Lyndon, hindi lang dahil sa tapang niyang harapin ng aswang, kundi maging sa desisyong patayin ng aswang, kahit pa ito ay ang kanyang kaibigan. Isang umaga, binisita ni Lyndon si Mang Pavian sa kubo nito. Nagdala siya ng grocery para rito at mga mangga at langka na ipinadala naman ni Donato. Maraming salamat sa mga dala mo, Lyndon. Salamat at hindi mo ko nakakalimutan. Mang Pavian, sa laki at dami po ng mga naitulong niyo sa akin, ay hindi ko po kayo makakalimutan. Oo nga pala, Mang Pavian. Nandito po ako para alokin kayo na doon naman nirahan sa aking bahay. Huwag po kayo mag-alala. Hindi ko po kayo pagtatrabahuin. Naisip ko po kasi na tulungan kayo kapalit ng tulong niyo sa akin. Lyndon, wala akong hinihinging kapalit sa tulong na ginawa ko sa iyo. Masaya na ako na naibalik ng kapayapaan sa inyong baryo. Isa pa, sanay na ako sa buhay ko rito sa gubat. Pasensya na kung tatanggihan ko ang iyong alok. Pero ako sana may papakiusap sa iyo. Ano po yun, Mang Pavian? Tumayo si Mang Pavian at kinuha nito ang latigong gawa sa buto ng ahas. Nais ko sanang ipamana sa iyo ang aking latigo. Kung papayag ka, ipagpapatuloy natin ang iyong pagsasanay. Hindi lang si Manolo ang aswang na maaaring umatake sa inyong baryo. Nakikita ko na ikaw ang karapat-dapat na magmay-ari nito. Buong pusong tinanggap ni Lyndon ang latigo mula kay Mang Pavian. Sa paraan ng kanyang ngiti ay hindi na niya kailangang magsalita. Ramdam niyang alam na ni Mang Pavian ang kanyang kasagutan. Ipinangako ni Lyndon sa kanyang sarili na simula sa araw na yun ay paghuhusayan pa niya ang kanyang kaalaman sa pakikipaglaban. Nang sa gayon, sa oras na muling may aswang na sumubok na sirain ang katahimikan ng kanilang baryo, ay mas handa na siya at kaya niya nang lumaban para sa kabutihan.